Na ano na kasi ng oras tayo eh, nakapos na kaya si Ma'am Binis. Ano na lang ang kinuha. Ayan na. Yung inyong ano na lang ang kinuha, yung... Sige sir, Sige. balikan ko na lang. Okay. So pagkatapos nyo, bigay nyo kay Ma'am ha. Okay, umpisa na tayo. Hindi pa ako napakilala ni Ma'am Sandra Lynn, no? Kasi nga, medyo hindi na magandang pakiramdam niya kasi, siyempre, kanina pa yata yung nagtok. Hindi na ako mag-open ng module ha, ng projector. So, mabilisan na lang tayo para makapagin ng maaga. Dapat alas 3, tapos talaga, ito alas 3 talaga. Ang iba nakapanangalian, pero inaabot ang normal sa isang hapon. No? Yun ang advantage sa inyo. Advantage sa inyo, makawin kayo ng maaga, makapagpahinga pa, di ba? Kasi kung gusto mo mamasyal, magpamasyal pa. Di ba? Ang importante, nandito ako ngayon, so, mahalaga. Kasi bakit? Kamusta? Marami bang natutunan doon kay Ma'am Sandra Lynn? Marami naman. Kung halimbawa kung mag-exam ako, may isa ko kaya, kasi after bumaktok, mag-exam po ako. Ang exam natin, 1 to 50 items, ang passing score, 149. Kaya kung may natutunan ka, no? Doon kanina, sa pinag-itim ko sa lecture ni Ma'am, may sagot ka. Then may sagot ka, no? Pasado ka. Sa exam, 149, no? Kung passing score. Paano kung Mr. Sam, hindi pumasa sa 149, no? E di, walang certificate. Papayag ba kayo? Nag-fit kasi ako pagdating sa training. Ayaw ko pa nakaupo lang dyan. Kunyari na tumatanong. Yes ma'am, yes ma'am. Yan ko na, ang nasa isipan, bilisan mo. Kasi, gutom na kami. No? Na? Kuha-kuha na. Kasi, sa tingin mo pa lang, alam ko na. Sa mata mo pa lang, sir, alam ko na kung anong nilalaman ang isipan mo. Kaya? Kasi sabi, di ba? Oo nga, kasi layo pa lang pinagalingan namin. Okay, yan. Di ba rin? Malayo ka ng pinagalingan mo, makakauwi ka pa rin. Anong gusto nyo? Mabilisan? Matagalan? Basta sagot na sagot. Kasi kung nakita ko, no? Nakipag-cooperate o nakipag-participate ka, wala nag-exam. Pag tinanong ko, sagot na ng sagot, no? Basta tama. Pag tinanong ko, dapat isang tanong, isang sagot. At dapat, no? Huwag kang lubihis sa mga katanungan ko. No? Pag sinabi ko, anong gusto mo? Di ba? Sagot ng iba. Ano? Mabilisan, matagalan. Huwag mo ako sagutin na. Huwag mo ako sagutin na. Tamang-tama lang. No? Ang tanong ko kasi, mabilisan kung matagalan. Okay. Bago na, kasi pakilala mo na. No? Mas maganda kilala niyo ako. Si Ma'am Sandra Lynn, nakilala niyo na eh. Ako hindi. Kaya paano yan kung lalabas ko dito? No, bilib na bilib ko sa akin, pagkatapos hindi ko lang naman nakuha ang pangalan ko. Tapos pag may katanungan ka, hindi ka lang nakapagtanong kasi hindi lang nagbibigay ng numero sa iyo na pwede mong matawagan. Tama? Si Ma'am Sandra Lynn, nagbigay ba ng mga numero sa inyo? May pinicturean kayo dito kanina? Ang tanong, lahat ng number na pinicturean nyo, para saan na yun? Just in case of emergency. Ang tanong, pag tinawagan nyo yung mga number yun, sigurado ba kayo na may sasagot sa inyo? Yan ang problema. Kaya ngayon dito, yan no? Yung iba hindi pa kuha ng kamera ko. Minsan, ganyan ko lang kamera ko para makuha naman kayo. No? Kasi sayang din naman. Kasi ginagawa ko ito araw-araw. Bakit? Para maging remembrance mo. At hindi na remembrance mo, remembrance ko rin. Tama? Okay. Remembrance ko rin. Siyempre maganda yung may remembrance tayo bawat isa. Alangan nila mga kami lang ng ma'am dalawang may remembrance. Alimang pala. Okay. Mga nagdag na. May antok pula. May antok pula. Sa palagay nyo, may antok yan kaya? Ha? Sa palagay nyo? Wala. Kasi pagdating sa part ko, walang antok. Lahat ng antok, gising. Lahat ng gutom, busog. Busog ng saguting sa hangin. Okay, pangalan no? May ballpen? May ballpen wala? Kung wala kang ballpen, upahin mo naman yan mamaya dyan sa katabi mo. Sa katabi mo. Ang problema lang, kasi nagpakilala na ako, halos araw-araw nagpakilala na ako, hindi pa rin may isulat ang pangalan ko. Ni isang litra ng pangalan ko, hindi naman may isulat-sulat. Tingnan natin kung may isulat nyo.
May ballpen. Okay, ito na mga kanalo, pero may isang dalawa sa tayo sa ng lima. Nandito rin po kami ang iba nagtatanong Mrs. Sam, bakit nandito kami sa mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ano naman ang services niyan? Ang ating kong sagot, ganito, mamaya, inang nalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat hindi. Hindi. Kasi mabilis. Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Bakit gusto mo mabilisan? Nagutom ka na. Ikaw ma'am, ano gusto mo? Mabilisan. May sama pang parang may kontrata eh. Parang may pipirmang kontrata eh. Ang sagot ng isa dito, gusto ko matagalan. Kasi, siyempre, pag matagalan ma'am, anong pagkakaiba? Mabilisan at matagalan. Mabilis kang makauwi, no? Mabilis ka man, pero medyo delikado. No? Delikado. Takaw sa aksidente yung mabilisan. No? Pero pag medyo mabagal, no? Mahina lang, mabagal lang, safe ka. Tama? Pen na pen mo. Kung ano, ang iyong naramdaman. Pen na fail ka, naramdaman nga. Pen na fail ka, no? Regarding sa ating nag-usapan ngayon. Bakit? Naintindihan mo eh. Dahil naiintindihan mo, paglabas mo dito, meron kang natutunan. Malinaw? At ang may sinabi mo masama, wala. Wala naman, di ba? Ang iba kasi, mahilig mo lang mag-isip ng masama. No? Matagalan. Pag matagalan, sigurado, mayroon kang matutunan. Okay? Pero dahil request nila ni ma'am, mabilisan, so bilis-bilisan lang natin. No? Sa halip ng 1.5 hour ako, so 3 hours na lang. Okay! Maganda na. May nantok? Wala? Wala, okay. Okay. Ginagalaw ko lang to kasi siyempre, unfair naman sa iba. Kayo lang dyan, tapos dito wala. Diba? Okay. Iikot ko naman ulit. Okay. So, Mr. Sam. So, sino mga example? Tasin mo kamay. Thank you. 5. First timers tayo sa mga kamay. 6. Sabi niyo ba, ang bilis niyo magbilang. Nagbilang kaya yun. Hindi ako nagbilang. Kung nagbilang ako, hirapan ko ang sarili ko. Tama? Dati kasi, bago mag-lockdown, talagang nagbibilang ako. Inisi-isa ko yun. No? At ang oras ko dati, 1.5 hours. Pero ngayon medyo bawas na. Bakit? Noon kasi, may sahod ako. Ngayon walang sahod. Mahirapan ko ang sarili mo. Tama? Ikaw po bang? Pag walang sahod, no? Mahirapan mo ang sarili mo. Kung nasa labas ka na bansa, laging gilid ang sahod. Mag-overtime ka pa ba? Siyempre, hindi na. Lalong-lalo na pag wala kang sahod, siyempre, mag-give up ka. Okay? Ngayon, ginawasan ko, hindi pa rin ako nag-give up. Pero tuloy-tuloy ang servisyo para sa inyo. Okay. Mabilisan. May X abroad. Tama? X abroad. Gusto ko lang magtanong sa inyo. Isang tanong, isang sagot lang. Kasi ang pag-usapan natin ngayon, ang part 2 is about welfare assistance just in case of emergency. Lahat ng sasabihin ko dito, more on realities. Lahat ng pangyayari, hindi lamang sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas ng bansa, sasabihin ko sa inyo. Pag pinasok mo buhay isang OFW, dapat alamin mo kung anong pinasok mo. Alamin mo. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas pagdating sa bansa. Malinaw? Politiko. Iba ang batas dito. Iba ang batas. Kaya dapat ihanda mo ang sarili mo. Hindi lang basta-basta nakating ka ng PIDOS, may certificate, akala mo okay ka na. Pero pagdating sa labas ng bansa, doon ka lang magugulat, magtataka, bakit ganito? Kasi hindi mo alam. Ang dapat mong malaman. Kaya may PIDOS. Tama? It's abroad. Magtatanong ka. First timers, makinig. Isigaw niyo, it's abroad. Masarap po kayo OFW hindi. Hindi. Narinig niyo? Ang sagot kong it's abroad. Hindi. Hindi. Bakit hindi? Kasi
Hindi madali. No? Hindi masarap. Bakit hindi? Ha? Kasi ibang trabaho sa Pilipinas. No? Iba doon. Lahat ng galaw mo doon, minumonitor ng employer mo. Hindi ka pwedeng magpabanding-banding doon. Tama? Kasi may pinirma ng kontrata. Na kailangan kung ano kasaad sa kontrata, dapat sundin mo. No? Mahirap man o hindi, sundin mo. Alam mo hindi, o hindi, gawin mo. Kasi yan ang pakay mo, aalis para magtrabaho sa labas ng bansa. Kasi pag si Pilipinas na, iba. No? Ang hirap. Medyo maluwag ang trabaho. No? Maganda ang posisyon. No? Mali naman ang sahod. Kaya lang, may pagkakaiba. Mali ang sahod. Dito ko sa Pilipinas, doon mali ang sahod. Nasa labas ka ng bansa. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Kung masarap o hindi. Ngayon, magtatanong lang. Sa mga nakarinig, sa mga kasagutan ng mga ex-abroad na hindi masarap, first timers, magtatanong lang, tuloy hindi. Tuloy hindi. Tuloy. Kung kanina kasi, sa part ni Ma'am Sandra rin, parang more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Kaya kung kanina 100%, no? Ang pakiramdam mo, may tendency pagdating yung excitement mo, pagdating sa part ko, baka mababawasan yung excitement. Lahat ng itatanong ko at sasabihin ko, sa 100% na excitement mo, pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Hanggang 5 lang naman yun eh. Kaya doon man lalaman, kung makikita natin kung gaano katibay yung loob mo. Kasi ang pagiging buhay OFW dapat hindi lang magaling, marunong, kailangan siya ay tibay ng loob, matabang, at kailangan ikaw ay palaban. Maganda man ang posisyon mo, hindi. Maganda man ang profession, may profession ka man o wala. Nakapagtapos ka naman sa pag-aaral o hindi. Tibayan ng loob pagdating sa pagiging buhay OFW. Example tama. Ngayon magtatanong na, Mr. Sam, talagang ganun ba? Yes. Sumunod na katanungan. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Batas ang pag-usapan natin ngayon. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga 5 ulit ang nakapag-sign ng kontrata. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga 6. 5 times 6. Ang tao ay 30. Sa loob ng Pilos. Hindi ako nagpinang. Mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Pero mayroong hindi tumataas ng kamay nung magtanong ako. Ang tanong ko, ano kayo? Ang sabi ni iba dyan, pakialam ko sa'yo. Ganun lang yan, no? May mga kapilosopuan, no? May mga, normal ang mga tao, may mga kapilosopuan, no? Sa'yo, sabi niya, dali na naman ako. Okay! Bakit ka nagtatanong Mr. Sam? Dahil gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, mayroon nakapag-sign ng kontrata at mayroong hindi. Nais ko lang sasabihin sa inyo, na ngayon sa batas, dapat isang OFW bagong Diyos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi na iba, ha? Kontrata, bakit kami wala? Hindi ko problema yan. Problema mo yan. Dahil problema mo, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. Na 100%. Ang itala is 80%. Sabi niyo ba, mayroon pa kaya? Mayroon pa. 5 katanungan yun eh. Okay. Bakit? Yan ang nasa batas. Then after magpidos, kailangan siguro rin makaalis ka na. Kasi bakit? Nasa batas.
ang isang OFW bago mag-pidos, o mula nag-apply at nag-isa, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Anong 60 to 90 days? 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat wala ka na sa Pilipinas, nagtrabaho ka na ngayon sa labas ng bansa, mula nag-apply ka at nag-isa, at dapat wala ka na ngayon diyan sa iyong upuan. Sabi niya ba, patay tayo. Bakit kami nandito pa? No? May ibig sabihin, normal lang yun. Another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Na 80% ang natira is 60%. Grabe, no? Parang arithmetic, no? Sinong engineer diyan? Engineer, meron? Okay. Dapat! Nakaalis ka na. Dahil hindi ka pa nakaalis, no? Okay. Bawas na ng 20%. Ang natira is 60%. At bakit dapat makalis? Kasi ang isang OFW, hindi na nakapag-sign ng kontrata, hindi na nakapag-pidos. Ang iba diyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Sabi ni ba? Oo nga. Pag nagbayad ng placement fee ang isang OFW, kung salary mo is 20,000 or 40,000, magkano dapat ang maging placement fee mo? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni ba? Ha? 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang mababawa sa'yo. Sa excitement mo, ang natira is 40%. Sabi ng iba, ano ba yan? At dapat, pag nagbayad ka, saang lugar? Sa agency. Kasi nung tinabi ko, saan ka pwede magbayad? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant. Ang sagot ng isa, sir, GCash. Hirap, no? Ang hirap nagiging kaligayan pag ganun ang nangyari sa'yo. No? Dapat sa loob ng agency, tama yung sinabi ni ma'am. No? Pero kung nangyari sa'yo, nagbayad ka sa labas ng agency, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 20%. At ito ang pinakamalaga. Pag nagbayad ka, dapat ano mayroon? Dapat mayroon ka ako lang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit kami logbook lang? Sikat ka. Social ka. Okay. Ganito, dapat may resibo. Kung wala kang resibo, ibig sabihin, bawas naman ulit ng 20%. Ang natira na 20%, wala na. Tama? Meaning to say, pag nangyari sa'yo, you are a victim of illegal recruitment. Sabi ni iba, ganun ba? No? Yung kinakausap ka kung saan-saan, tapos dinadala ka sa Robinson, sa Jollibee, tapos pinapamirinda ka pa, tapos tuwang-tuwa ka naman kasi pinamirinda ka, akala mo pira niya yun, yung pala pira mo yun, di ba? Ang bait ni Madam, no? Ang bait talaga ni Madam, naawa kaya ako sa dapat, no? Huwag nating pabayaan si Madam, sobrang bait talaga ng recruiter ko. Ingat ha, hindi mo alam, kausap mo, may sungay pala yun, no? Manluloko. Illegal recruiter, yan, walang pagkakaiba yan sa mga scammers, no? Na nagbayad ka doon sa GCash, na nakipag ano lang sa iyo sa transaksyon lang siya sa sa online, tapos kumagat ka rin, tapos kunyari, itong bahay ko, nung pinuntuhan nyo, punta kayo dito, hindi pa kumuha ng pera yon. Oh, dito ako sa Las Piñas, puntahan nyo, makita nyo ako, nung pinuntuhan, nandoon nga. Then after ng makipag-meet, tuloy-tuloy ng transaksyon, GCash nyo lang ha, para hindi na kayo mahirapan. Magkano nga po ang babayaran para mapabilis? Expedite po to, 280,000 bawat isa, no? Ayan ang nangyari sa 12 teachers, no? Nadali 280,000. Girinap ang opportunity, yun pala. Biktima lang sila ng illegal recruiter. Sa mga taga Batangas, 170,000 bawat isa, maliit-liit lang. Papuntang Malaysia, Africa, wow. Poland, no? Japan, Korea. Grabe mga offer, no? No? Ang ganda ng trabaho dito.
Sige, magbigay na kayo. After 1 year naghintay, wala pa rin. So, ang nangyari, nga. Kaya sana, huwag mangyari sa inyo. Sinasabi ko lang. Kasi bakit? Ayaw ko na nangyari sa iba, mangyari sa inyo. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of anti-human trafficking violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, Nobel. Kaya dapat, ingat ha. Kasi baka maya nangutang ka lang. Tapos nung mangutang ka, ha, gastos ka na gastos. Kasi kumpleto naman lahat eh. Nakapag-pidos na nga ako eh. No? Ingat ha. Ingat po. Hindi madali ang pagiging buhay OFWs. Kaya lagi kong sinasabi, alamin mo. So ngayon, kung ang natira, o wala mang natira sa excitement mo, huwag kayong mag-alala. Normal lang yun. No? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi bakit? Lahat ng problema may solusyon. Tama? Ang tanong, tuloy. Hindi. Tuloy. Sabi ni Iba dyan, minsan ako kulang. Hindi totoo. Sa atin. Iba nanginginig na. Minsan, tumatayo yung iba, lumalabas, hindi man ang nagpapaalam. No? Yung pala, pagdating sa labas, bakit ginawa nito sa akin? Saan na ba kayo ngayon? Diba? Ang hirap, no? Mahirap. Sana huwag mangyari sa inyo, ha? Ingat. Sinasabi ko lang, ayaw ko na maging katulad kayo sa iba. At ayaw ko mapahamak kayo. Okay? Mr. Sam, bakit alam mo? Kaya yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong pidos dito. Yung pidos doon, lahat ng pidos dito. Wala pa ito. Trabaho ko nang tumulong sa mga magagawang Pilipino na may problema. Kasama ko dati ang boss ko, isang ambassador ng United Arab Emirates, naging NLRC chairman, naging congressman, ambassador, NLRC chairman, naging congressman. Year 2013, iniwan ko siya. Nung iniwan ko, humiwalay ako sa kanya. Alam niyo kung nangyari? Namatay siya. Ako, sa awat ni Lord, nandito pa rin ngayon. Ang dating boss ko, walang iba si former ambassador sa Emirates. Former ambassador sa Emirates. Mr. Sam, gaano ko sinasabi mo? Ganito yun. Kilala niyo ba si Sara Balabagan? Narinig niyo? Kung nangyari kay Sara Balabagan, nakulong at tinatulan ng kamatayan at nagligtas na ikaw ng bisa ang pagkatulong ng kamatayan, pwede namin gawin ang pagtulong sa inyo. No? At libre pang servisyo. Ayos ba? Sabi niyo ba? Kasi household naman yun. Ang problema, walang pinipili. Papa-household, skill, talagang pag may problema dapat ihanda mo sa